Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magtatrabaho pa rin ba yung mga domestic helpers sa Hong Kong kapag day off nila? So guys, kapag mga first day off, second day off, doon yung time na kailangan mautak ka, kailangan alam mo yung gagawin mo. Hindi pwede nasanayin mo sila kasi pag sinanay mo sila isang beses, dalawa hanggang sa kasi akala mo ganun and then masasanay sila, uutusan ka na nila, papagawain ka na nila. Yung umuwi na naging kaibigan ko na siya, helper ng amo kong babae, helper ng kapatid ng amo kong babae. So kapag day off niya, nagsasaing pa siya, papakainin niya pa yung bata, antay niyang magising, papakainin niya yung bata. So tsaka siya makakaalis ng bahay, nakakaalis siya minsan 10 na ng umaga. So sa uwi niya sa gabi, maglilinis pa siya ng bahay and then aantayin niya ngayon yung bata na makauwi, papaliguan niya, sinanay niya. So ganun yung routine niya hanggang sa pagod na siya, ayaw niya na ng ganun kasi nga binigyan siya ng curfew ng amo niya na hanggang alas 8 lang siya ng gabi sa labas kasi nga para makauwi siya, para makapagtrabaho pa siya, utak, 'di ba? So ang isang kaibigan ko naman, umuwi na sa Pinas, nag-break contract. Pag uwi niya, magsasampay pa siya ng mga labahan. Pag alis niya, isalang niya yung labahan. Pag uwi niya, isampay niya pa yun, magtupi pa siya. Tapos utusan pa siya ngayon ng amo niya na, ayan, maglinis sa kusina, ganyan. So, ang isa ko namang kaibigan is naghuhugas lang siya sa kusina and then tapon ng basura and then ayan, pasok na. Ako naman dito sa amo ko, nung unang araw ko talaga ng day off is umalis ako maaga and wala akong pakialam, hindi ko inantay yung bata, hindi ako nagpaalam na umalis ako. Basta umalis ako. Kasi naman yung sa door namin, fingerprint yung gamit ko pero ngayon hindi na gumagana tong fingerprint ko kaya nagta-type na lang ako. So nagko-code na lang ako. And then umalis ako ng umaga. Saan ako nagpunta nun? Nag-central pala ako. And then pag uwi ko ng hapon wala sila. So thank God kasi simula nung araw na yon, yun na yung naging routine ko. Pag uwi ko ng bahay nung hapon, mga alas 3 ata, naglinis ako ng ng mga dala ko galing sa labas and then pinalitan ko yung tubig, bali ni-refill ko yung pitchel kasi ininuman nila, ni-refill ko and then pinalitan ko yung tasa. So nagwalis ako yung mga kalat ng bata ng mga laruan, pinagpapasok ko lang doon sa kwarto ng ng laruan and then naligo ako. So ayun lang yung ginawa ko. Wala na. Hindi ko tinanggal yung mga nakasampay, wala. Tsaka rules ko sa sarili ko na kapag day off, bawal akong pumasok doon sa kwarto nila. Kahit hindi nila sinabi yun, yun yung rule ko. Baka kasi may mawala dyan, wala o kung dyan, day off ko. At least, masabi ko hindi ako pumapasok ng kwarto nyo kapag day off ko. Baka kasi sabihin na sa day off mo na wala yung gamit na to. So, hindi ako pumapasok ng kwarto nila. Kahit na yung pajama ng bata kasi dapat nandun yan sa kwarto nila kasi doon nilalagay yan. Yung pajama na hinubaran niya kasi susuotin niya pa uli yan sa gabi. So, hindi ko yan nilalagay doon. Alam ng amo ko, nilalapag ko yan dito sa sofa, tinutupi ko lang. Hindi ako pumapasok sa loob ng kwarto nila kapag day off ko. Yun talaga yung rules na napansin ng amo ko sa akin. Ako gumagawa ng rules sa sarili ko. So, kapag naman may nakita ako, pag umuwi ako, kapag may nakita akong kalat sa mesa, alam niyo yung mga pagkainan, ganyan-ganyan, is nililinis ko yan, hugasan ko sa kusina, and then, ayan, taob ko yan. Tapos, ayan, basta maligo na ako, malinis na yung mesa, malinis, walang mga bowl dyan, mga pagkain na and yung kusina malinis, walang diretso na ako yan, pagkatas ko maligo, diretso na ako, pasok sa kwarto. So, kapag minsan naman nandito sila, mag-greet lang ako sa kanila kasi always yung amo ko kapag day off ko wala sila dito sa bahay, mas nauuna akong umuwi sa kanila. So, ang ginagawa ko, kapag nandito sila is binabati ko lang. Sabi ko, "Hi ma'am," ganun lang. Sabi niya, "Akala ko hindi ka lumabas kasi sarado yung sarado yung kwarto ko." Sabi ko, "Lumabas ako." Sabi ko, ganun. And then, ayun, pagka nandyan sila, ang ginagawa ko, diretso ako ligo. Kasi rules ng amo ko dito, kapag galing ka sa labas, bawal kang umupo or anong gawin mo kapag
galing ka sa labas, kailangan ligo ka kaagad. So, maligo ako. Pagkatapos ko maligo, tsaka na ako ngayon lalabas and titignan yung kalat sa labas. Halimbawa, sa mesa, kung may mga chopstick o mga nagkumain sila, pagliligpitin ko, hugasan ko ngayon yan sa kusina, and then tignan ko kung nagluto siya doon, kung ano yung mga kailangan hugasan. Ayan, tapos i-refill ko lang yung tubig na ininuman nila, yung sa pitchel. Tapos wala na, hindi na ako nakikipaglaro sa bata. Nung nakaraan, yung bata, gusto makipaglaro sa akin. Nung time na yun, galit ako sa kanya. Kasi nga, bago ako mag-day off, nag-away kaming dalawa. So, sabi ko sa kanya, day off ko ngayon, bawal mo akong istorbuhin. Ginaganon ko talaga yan siya, kahit nandyan yung papa niya. Minsan, pinapabigyan ko kapag mabait siya, naglalaro kaming dalawa. Tinatawag niya ako, Jenny, babe, lumabas ka dyan, nasan ka? O, ito, sa'yo. Hindi ko siya sinasagot minsan kapag nandito sila. Pero, kapag nung nakaraang nilaro ko siya and na ng amo kong babae, narinig yung boses ko na nasa labas, nilalaro yung bata. So, lumabas siya and kinausap niya yung amo kong lalaki na tigil mo yung kakalaro mo dyan sa computer. Anuhin mo yung anak mo dun kasi day off niyan. So, ayun. Nagulat ako, yung lumabas yung amo kong lalaki, tapos siya yung nakipaglaro sa bata. So, ang ginawa ko, nag-CR ako. Pagkatapos ko mag-CR, pumasok ako dito sa kwarto. Dito na ako buong araw. So, ganun yung ginagawa ko. So, may iba guys na malala yung amo nila. Pinapalaro pa sila sa bata. Ganyan-ganyan. Buti na lang kamo, itong may pintuan ako dito. Kasi hindi ako iniistorbo ng bata. Kasi pinapagalitan ko yan siya. Sabi ko sa kanya, pag day off ko, day off ko. Ayan, kahit magpalit ng diaper niya kapag day off, di ko ginagawa. Minsan lang, gigising yan siya ng maaga, alas 9, and naaabutan niya ako nag-aasikaso. So, utusan ako ngayon ng bata kung pwede tanggalin ko yung diaper niya. Kasi dati nagda-diaper pa siya. Tanggalin ko yung diaper niya, and then sabihin ko lang sa kanya, kumain ka dyan, nandyan yung pagkain sa mesa, alis na ako, malilate ako. Sabi ko, kasi naantay na ako ng mga kaibigan ko. So, alis talaga ako. Nung nakaraan, inano niya ako na, sabi niya nga na sabay daw kaming mag-breakfast kinabukasan. Day off ko yun, ay holiday. Tapos nandyan yung nanay, nutusan siguro ng nanay para makatulog yung nanay ng bongga. Sabi ko sa kanya, may lakad ako bukas, maliligo kami sa beach. Hindi kita pwedeng antayin magising. Sabi ko, maaga ako aalis. So, walang nagawa. Kahit gustuhin man nila na pagtrabahuin ako pag araw ng day off ko. Kaso, nakakalusot ako guys. Ginagawan ko ng paraan. Kasi isang beses, dalawang beses mo yan mapagbiyan. Uulit-ulitin yan nila. Mahihiya ka na. Kasi kapag hinindian mo na, doon na nila sasabihin na nagbago na yung ugali mo, nagiging ganyan ka na, nagre-reklamo na sila. Dati kasi hindi ka ganyan. So, simula pa lang, una pa lang, kapag nakita mo, kapag malakas yung loob mo, pag nakita mong may mga kalat dyan sa kusina, wag mong ligpitin, basta maligo ka lang, pumasok ka sa kwarto mo. So, doon maano yan sila na hindi ka nga nila mautusan kapag day off. Kasi, yun naman talaga 24 hours yung day off natin. Ginagawa, buti na lang kamo yung amo ko, kapag Sabado, doon niya binabagsakan ng maraming event yung bata, yung maraming mga activities. Meron silang pa-Chinese, ano-ano pa yung mga activities, swimming. So, kapag Sabado, busy sila din. Umuwi sila gabi na. Alas 10 na nga minsan may pasok sa school kapag Lunes. So, maaga-aga sila or kaya pupunta sila ng temple pag Linggo. Katulad ngayon, pumunta sila ng temple. Kaya kagabi, parang alas 10 pa lang, pinatulog niya na yung bata. So, alam ko na kapag maaga sila matulog ng Sabado ng gabi, ibig sabihin, kinabukasan may lakad yan silang magpamilya. So, iniwan ako. Umalis sila kanina alas 9 ng umaga. Babalik yun mamaya, mga alas 6 siguro. So, tapos na ako maglinis lahat-lahat. Nagpapahinga na lang ako. Ganyan yung routine ko dito. Anuhin nyo, tansyahin nyo kung ano yung, saan kayo ba makakapagpahinga. Sabi nga dito ng mga quotes, dito sa Hong Kong daw, don't work hard, work smart. So, yun yung motto dito ng mga ng mga katulong. Sabi naman ng iba, paano ka magiging work smart? Maraming CCTV nakabantay. So, ayun lang guys. Natatakot ako kasi nagbo-vlog ako dito. Mamaya baka bumukas yung pinto. Minsan hindi ko naririnig kasi nga nakasarado. And pumapasok na sila, naririnig na nila ako nag-uusap. Ayan lang, huwag niyong sanayin yung amo niyo na kapag day off nagtatrabaho kayo. Kasi pag nasanay yan sila, hindi na yan nila titigilan, uutusan ka na nila. May isang katulong na yung hindi siya pinapaligo. Sinabi ko na yan sa inyo. Hindi ko lang alam, baka bago na to mga viewers ko. May isang helper na nag-ano sa akin, natulungan ko siyang ikalat yung pangalan ng amo niya. Kasi nga,
nag-break siya ng contract, gusto niya hindi na makakuha ng helper yung amo niya kasi nga ang ginagawa sa kanya, doon siya pinapaligo sa public toilet sa labas ng ewan ko saan yun, basta parang gym ata yung exercise, yung basketball court. So may CR yan dyan banda, doon siya pinapaligo, bawal siya maligo sa loob ng bahay. And gutom na gutom siya, kapiranggot na yung pinibigay sa kanya na pagkain. And ano pa yung ginagawa sa kanya kapag day off niya, parang ano lang din siya, parang hindi rin din siya nag-day off kasi hanggang half day na trabaho yung ginagawa niya. Ganun sila guys, pag naaabuso kayo, kahit day off nyo, pagtatrabahuin kayo. Si Manilyn naman, ang ginagawa niya, hindi siya nagtatrabaho, tinitignan niya lang yung mga tambak dyan. Pero kinabukasan, pagising niya, yung tambak na tinignan niya kagabi, yun yung trabaho niya kinabukasan. So, ganun-ganun lang yan, guys. Ako din minsan, marami din akong nililinis kapag tawag nito, kapag may mga dala sila galing sa labas, tinatambak lang yan nila. Kinabukasan ko na yan ginagawa. Hindi ko na inaano yan. Pinapabayaan ko na lang dyan. And kapag linggo, late na din ako nagigising kasi walang pasok yung lalaki, walang pasok ang bata. So, imbis na 6:30 yung sabi ng amo ko na magising ako, 7 na ako nagigising. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.